all about technical analysis. So for tonight, this will be our topic. Tutuloy lang natin yung paano ba magsimula sa trading. So nasimulan na ni Coach Raf yesterday yung mga steps. So nalaman natin that before tayo pumasok sa trading, we have to learn and mag-aral muna. So for now, is mag-aaral tayo all about sa technical analysis. Ayan. So, sino ba nakaka-alam sa inyo ng father of technical analysis? Pwede bang i-type nyo dyan sa chat kung kilala nyo kung sino yung father of technical analysis? Sino nakakaalam sa inyo? May prize daw, guys. Charles daw. Si Coach Raf daw yung master or father of technical analysis. Ayan. So, alam nyo ba kung sino yung nag-formulate din ng candlestick? Yung Japanese trader or rice trader na nag-formulate ng candlestick, siya rin yung father of technical analysis. Siya sino? So, siya si Munehisa Homa. Okay. Bakit? Kasi once na start natin ang technical analysis, ang puro nakikita na natin will be candlestick. Ayan. Di ba? Ano ba yung candlestick? Ano ba yung nakikita natin sa chart? Mamaya is babanggitin natin kung ano ba yung mga yon. So, yung mga beginners dito, mas maiintindihan nyo kung paano ba gumagalaw or bakit ba nagkakaroon or na-formulate yung candlestick and paano ba nagkakaroon ng output na ganun ang chart natin sa trading. Okay? So, the first question, which is I think nasimulan na ni Coach Raf dito din kanina, is all about why or bakit ba kailangan natin ng or aralin ang technical analysis. So before we go to sa isang bagay, siyempre kailangan muna natin alamin or pag-aralan. For example, sa mga beginners, normal lang na sometimes is confused tayo sa chart. Yung bang chart nyo is ganito, gaya dito sa presentation, ganyan kagulo. Ayan, so may mga nagcha-charting siguro ay nakikita nyo na ganyan. Na kung saan, hindi nila alam kung saan ba papunta ang price. Pataas na ba? Akyat na ba? Or pababa na ba? Pwede na ba akong pumasok sa trade ko? Or kailangan bang umalis na ako sa trade ko? Ayan. So, kailangan natin malaman yon para alam natin kung saan papunta ang chart, kailan tayo mag-e-enter, and kailan tayo mag-e-exit. So, yun naman ang goal natin sa trading, di ba? So, ano ba ang technical analysis? So, technical analysis is simply the reading of market behavior through price charts. So, yung chart natin, meron dyan is may nakikita tayong mga price levels. So, mamaya, we will jump into an actual chart na kung saan makikita natin doon yung mga actual price movements, the trend, kung ano ba yung behavior ng buyer and sellers. So, dito, ang ginagawa natin sa technical analysis, instead focusing on the news and mga reports or company reports, ang ginagawa natin is tine-check natin yung chart, yung price movements, the trend, ano ba yung mga pattern na ginagawa, and all about support and resistance. So mamaya is di-discuss din natin. So simply or in a simple term, ang technical analysis is ito yung magbabasa ng behavior ng mga sellers and buyers. So kahapon nabanggit ni Coach Raf na ang papagalaw ng market is all about the buyers and the sellers. Kung gaano kalakas ang buyers and gaano kalakas ang sellers. So kung malakas ang buyers, the market tends to go up.
Then kapag malakas naman ang mga sellers, the market tends to go down, di ba? So as trader, hindi ka natin kailangan hulaan kung ano ang future. Ayan. So tayo is hindi tayo manghuhula dito. Pero kung may kakilala kang manghuhula na kaya niyang hulaan yung chart kung saan papunta, baka pwede siya dito sa trading, no? Pwede natin siyang i-consider. Baka alam niya. So ang kailangan natin dito will be, we have to observe, prepare, and respond based on chart. So based sa nakikita natin. Hindi yung hinuhulaan lang. Ayan. So meron ba ditong gumagamit ng analysis na tinatawag na hulalysis? Ayan. Type nyo naman dito sa chat if kayo is one of those na gumagamit nun. Ayan. So, dito, aalamin natin and matutulungan tayo to understand the market direction. So, alam na natin, malalaman natin kung saan ba papunta ang market. So, magkakaroon tayo ng identification, the potential opportunity to buy or potential opportunity to sell. Ayan. Which is, yun yung ginagamit talaga ng mga traders and even institutions na nagtitrade worldwide. So ano ba ang pinaka-goal natin when we say dito sa technical analysis? So dahil ang trading is a game of probability. Ayan. So dito, pinapataas kasi natin yung probability of winning. So walang 100% na win rate dito or 100% na mananalo ang trade natin. So ang pinapataas po natin dito is the probability. So what is the word? Probability. So tandaan po natin yon na ang goal natin is mapataas yung probability of winning natin. So ang goal ng isang technical analysis, it is not just to predict every single move. But the real goal natin dito is to identify the high potential trading opportunity na papasukin natin. So paano natin magagawa yon? First is we have to prepare. Ayan. May tatlong or apat na word tayong tatandaan dito, the P, W, C, and E. So first is we have to prepare. Secondly is we have to wait for the confirmation. So as a disciplined trader, what is the word? Discipline. So kapag disciplined trader tayo, kailangan nating mag-antay patiently and at the same time, we have to confirm or wait for confirmation then tsaka tayo mag-execute. Yan, tama po ba yan? Can you type in yes sa chat if you agree? Yes, 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 yes. Ayan. And remember this, na hindi lahat ng opportunity sa market is good opportunity. Sometimes, meron din tinatawag na a fake opportunity. Ayan. So, baka may mga gaya din sa buhay. So, we have, may mga nakikita tayong mga fake news. Minsan, may fake friends. Yan. So, yung movement na yon is sometimes tinatawag din as a trap. So, mas malalaman pa natin yan as we go on dito sa ating discussion. So, by the way, nabanggit ko kanina yung tungkol sa candlestick. So, ano ba yung basic element of a chart? Ito yung mostly natin nakikita, di ba? So, ano ba ang tawag dito? Can you type in sa chat, guys? Itong figure na to, ano bang tawag natin dito? So, that is quick, ano ba? Ito as a whole. So, that is a candle or a candlestick. Ayan. So, kailangan natin malaman yung anatomy nito kasi ito yung pagbabasehan natin or ito yung pinaka-summary ng price movement. Ayan. The OHLC, sabi ni Sir Clark. So, this one is a bearish candle kung tawagin. Why? Kasi ang opening price niya is from the top, dito sa taas, mas mataas na price, and nag-close siya dito at a lower price. So, meron din tinatawag na body. So, ito yung malaki.
Malaking part, malaking portion ng candlestick. And we have the wick or a shadow. Itong parang stick dito. So kung dito sa taas, ito yung highest price na na-reach during a certain period of time. So kahapon nabanggit yung mga time period natin. It's either 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. So every candle represents a time period kung saan siya gumalaw. Okay? So every candlesticks, ito lang naman tells a story about the price, kung anong ginawa ng price. So we have two types of candles. Ano yun? So sino yung nakakaalam dito? Ano ba yung dalawang types ng candles? Yan, we have the bullish and the bearish. So, bullish candle and the bearish candle. So, bakit ba tinawag na bullish yung isang candle? Alam nyo ba ang kwento niyan, guys? Or yung bearish? Saan ba nanggaling ang bullish at saka bearish na word? Ayan. So, sa bullish candle kasi, yung price is mag-open siya dito at a lower price level, then magko-close siya at a higher price level. So, sabi ni Sir Vladimir, it's all about the bull and the bear. Yan. So, tama. So, going back here, sa bullish candle, we have the root word which is bull. So, yung bull, paano ba umaatake ang isang bull? Di ba sumusuwag siya? So, paakyat yung kanyang atake. So, kaya siya tinawag na bullish candle kasi nga paakyat din yung price nito from a lower price closing at a higher price. And bearish naman kasi yung bear, pag umatake siya, is on ground. Ibig sabihin, pababa siya from a higher price to a lower price. So, yan. So, it doesn't matter kung anong kulay ng candle na yan, but our basis is saan siya nag-open and saan siya nag-close. Ayun lang po yung tatandaan natin. Ayan. So, meron din tayong tinatawag dito na movement. Yan, may nabanggit dito sa chat. I can see downtrend. Yan. And an uptrend. So, that is the movement, a bullish movement. That is an uptrend. And we have a bearish movement, which is a downtrend. Ayan. So, ano bang ini-indicate nito? So, a bullish market or an uptrend market, the buyers are stronger than the sellers. So, ang nag-take over dito, kung makikita tayo ng paakyat na ganitong chart, is yung mga buyers. And kapag pababa naman, we have the sellers is stronger than the buyers. Okay? So, naka-base ang price movement based sa strength, market strength. Kung mas malakas ang seller, pababa. Kung mas malakas ang buyer, syempre, paakyat. Ayan. So, napaka-importanting matutunan ito kasi ito yung mag-guide sa atin kung kailan ba tayo magbabay and magsisell. So, mamaya is we will be jumping into the market or the actual chart. Ayan. But before that, meron tayong ginagamit na strategy which is common, yung tinatawag na support and the resistance. So, going back muna dito, what is the support? Ayan. Ayan. Ano bang support, guys? So, support is an area, ayan, or tinatawag siyang floor or sahig. Ayan. So, this is an area where the price may stop falling and bounce because the buyer may step in. So, sinusuportahan siya ng mga buyers or dyan nagre-react yung mga buyers natin. So, para siyang floor, na kung saan, let's say, ang analogy niyan, pag yung bola is trinap mo sa floor, anong nangyayari once na na-reach niya yung floor? Di ba nagba-bounce back siya pataas? Ayun, so may rejection. So dito, nagre-reject yung price from the top sa taas and bababa siya. So that is the support area. So possible na mag-bounce dito sa price level na to yung
yung price ng isang asset dito sa may support area. So kabaliktaran naman doon sa ating resistance na tinatawag. So the resistance naman kung floor or sahig kung tawagin ang ating support sa resistance naman will be the ceiling. Ayan. So that is the area where the price may stop from rising and magre-reject because the sellers may step in. So possible na papasok na or magre-react ang mga seller dito sa taas. So yun lang, ganun lang naman siya kasimple. The support and resistance. Pero ang tanong, bakit nga ba nagmamatter itong dalawang ito? The support and resistance. Ayan. So kung makikita nyo, ano bang makikita nyo dito? Hindi lang isang ay price level, ito, pero there is a term what we call the resistance zone. So pwede siyang zone kung saan merong iba't ibang price level, pero dito siya possible or makikita natin na multiple na nag-touch siya dito sa taas and bumaba yung price or bumaba yung candle natin. Ayan, so ilang beses siya nag-touch? Isa, dalawa, tatlo, apat. So 4 times siya na nag-react dito. So this one is our resistance zone. And dito naman sa baba is a possible support zone. So dalawang beses, umakyat siya doon. Then dito, sa point na to is nag-reject din siya. Ayan. So ang gagawin natin, if we want to use this one sa ating technical analysis, aalamin natin kung saan ba nag-multiple touch yung isang price at nag-reject. So watch natin for the rejection candle and hindi tandaan natin or we have to avoid forcing exact levels. So hindi tayo exact na price level mag-point out ng ating resistance zone and support area, I mean, pero zone siya. So pwede siyang maging iba't ibang price level yan, pero within the zone siya. Okay? So, why support and resistance matter? Ito na yung tanong pala. So, support and resistance are key price levels where the supply and demand interact, shaping the market moves. So, kung makikita nyo dito, this one, so nag-reject ang presyo nung umakyat, nag-reject siya dito. Then bumaba siya sa support zone, nag-reject din dito. Ang ginawa is umakyat siya. Ayan, so makikita natin dito as a trader, inaantay natin na mag-react yung price dito sa support zone and resistance zone na nakita natin. So if nag-react siya dito sa support zone, pwede tayong mag-buy dito sa area na to. And ang take profit natin will be the resistance zone. So ganun din, pwede tayong mag-sell within the resistance zone and take profit natin is dito sa support zone natin. Ayan. So, ganun siya. Nagmamatter yung support and resistance natin. So, how about the trend na tinatawag natin? Ayan. So far naman guys, nagigets naman no. Ayan. Humina yung voice ko. Okay na po ba? Okay naman po, Coach. Malinaw naman. Okay. Okay, thank you po. So, going back here, what is the trend naman? So, we have 3 types of trends dito sa market. So, the trend shows the general direction kung saan ba papunta ang price. Kasi yun yung inaabangan natin, di ba? Sabi nga nila, you have to trade with the trend dahil ang trend is our friends. So, kung trend, ang market makikita natin is paakyat. So, it creates a higher high and a higher low. So this one is a higher low, higher high na tinatawag higher low, higher high, higher low, higher high. Pag downtrend naman, yung price makes a lower high and lower low. Ibig sabihin, pababa siya. This is the lower high, lower low, lower high, lower low.
And kapag sideways, consolidation or ranging, the price moves within a range without a clear direction. Kumbaga, ganito lang, pabalik-balik lang siya sa area na yan. Or moving horizontally siya. Yan, consolidating market. So yan yung mga tatandaan natin na types of trend natin. So ang pinaka-importante dyan, we have to trade when there is a trend. So kung sideways is iiwasan muna natin siya. Ayan. Like this one, we have to understand and remember to respect the trend. So don't fight strong market direction. Ibig sabihin, huwag tayong mag-trade against the trend. So kung uptrend and bullish ang trend niya, we tend to buy lang or look for an opportunity to buy. At the same time, kapag downtrend naman, we will be looking for an opportunity to sell. Ayan. So the market can trend longer than your account can survive. Yun ang tatandaan natin. So we have to follow the trend or trade kung may momentum na. And syempre, pinakamahalaga dyan, we have to protect our capital. So as a takeaway dito tungkol sa trend, we have to trade or let the trend be our friend, and we have to wait patiently. Ayan, enhance yung discipline natin and consistency. Ayan. So, aside from those na sinasabi natin, paano ba malalaman yung trend ng mas mabilis? Ayan. So, we have some tools na ginagamit dito sa market or sa trade, sa pagtitrade natin. And tinatawag natin sila na indicators. So, yung indicators natin ang makakatulong sa atin para mas mabilis nating ma-analyze yung price movement. So ano yung mga yung common na indicator na ginagamit natin para makuha yung trend? Can you type in sa chat, guys? Yan. Eh, nakabasa ako dito, moving average. Yun, tama. So we are using the moving average. Meron dyan, MACD, sometimes RSI. Ginagamit din natin yan. Pero commonly, pag sa trend is MA tayo or the moving average. O mamaya, may ipirepresent ako or isi-share ako sa inyo na moving average na ginagamit natin sa pagtitrade. So, remember that indicators are tools. So, hindi ito magic. So, tools lang siya na gagamitin natin. So, still, we have to wait for confirmations bago tayo pumasok sa trade. So, indicators is just a confirmation or price signal na mas magpapa-improve sa trading decisions natin. Ayan. So, what is EMA? So, this one is isa sa mga type ng moving averages. So, meron tayong simple, smooth, exponential. Ayan. So, this is EMA, the exponential moving average. So, yung exponential moving average means an exponential moving average helps us identify the possible trend direction. Kung yung price is nasa above the EMA, possible a bullish bias yon. And kapag yung price naman is below the EMA or exponential moving average is a bearish bias. So paano siya natin gagamitin? So ang isa sa mga ginagamit natin na moving average level is the EMA 35. So bakit ba natin ginagamit ang EMA 35? Yung EMA 35 smooths out the market noise and highlights the true trend direction. Hindi siya masyadong mabilis and nagre-reduce ito ng false signals kung pababa or paakyat. So hindi rin siya nagbo-move ng slow. So andun lang siya sa mid lang siya.
So mamaya is ituturo ko din paano siya gamitin in combine with our strategy na ginagamit dito. But remember, and always remember to follow the trend, sabi nga natin, not our opinion. So ito magagamit natin when we go or we intend to buy, antayin natin na ang mga price or itong mga candles natin is above the EMA 35. Ganun din sa sell, it should be below the EMA 35. Ayan. So, next is, eto naman, Heikin Ashi. So, sino sa inyo ang nakakaalam ng Heikin Ashi? Or first time nyo marinig ang Heikin Ashi? Sino ang first time dito na marinig ang Heikin Ashi? Meron ba dito, guys? Or naririnig na before? Ayan. So, ano ba ang Heikin Ashi? So, yung Heikin Ashi kasi is hindi siya tulad ng isang normal candle. So, ang Heikin Ashi ang tumutulong or makakatulong sa atin para mas mapadali din natin na malaman ang trend direction ng isang market. Ayan, it's either bullish pa siya or bearish na ang market. So, ang Heikin Ashi is a Japanese word. Ang ibig sabihin po niyan is average bar. So, ina-average niya yung price levels. So, may computation po yan. And possible to be discussed yan bukas kung paano ba nako-compute ang isang Heikin Ashi candle. So, ito is mas a simpler form lang na gagawin natin na mamaya i-explain ko din paano ba natin ginagamit ang Heikin Ashi. So, simple lang naman siya. Green candle ng Heikin Ashi, syempre, buying strength yan and upward. Upward yung trend. So, kung bearish naman, red candles yan, showing a downtrend or downward trend. Ayan. So, kung titignan natin or if i-compare natin with the regular candles versus the Heikin Ashi candle. So, yung regular candle, ganito siya. So, makikita nyo, maakyat, bumababa, and iba-iba ang kulay niya. Pero, kung i-compare natin siya sa Heikin Ashi, this is pakyat siya, pero may mga bullish and bearish candles siya. Kumbaga, noisy itong regular candle. Based sa kanyang price movement, makakita din tayo ng maraming wick. And mas mahirap siyang i-check kung ano yung trend niya. As compared with the Heikin Ashi, ito, makikita natin kung paakyat, syempre green siya. And pag going down, puro red siya. Mamaya ipapakita natin yan. And ipoprove natin kung totoo ba na ganun ang itsura. Okay? So, let's proceed. Ayan. So, ano ba yung strategy na ginagamit natin or basic execution natin combining the EMA 35 or the Heikin Ashi and the EMA 35. So, sino dito ang excited na malaman ang strategy na ginagamit natin kung bakit nagpo-post ng profit ang community members natin na nakakaalam na nito? Yan. Inyo type in me sa chat, guys. Me. Yan. Okay. So, siguro, better if pupunta tayo dito sa chart muna. Stop share ko lang. Then, dito tayo sa actual chart. Para ma-explain ko kung paano ba siya pinakasimpleng way para magamit natin to execute our trade. Ayan. Stop share ko lang muna, guys. And pupunta tayo ngayon sa actual chart.
Ayun guys. So sino dito ang naka-attend na ng face-to-face meeting natin? First siguro sa Aklan, no? Yan. Nasaan yung mga taga-Aklan dito, guys? Ayan, me. Halos ang Aklan siguro yung nakakalam. And others na nasa mentorship natin. Siyempre, alam na nila yung strategy po na ito. So, let's proceed. And, ay wala. Ito guys. Anong nakikita nyo sa chart natin? Or sa window? Nandito na ba ako sa... Dapat nakikita nyo is the chart. Normal candles. Ayan. Ayan guys. So, this one is the trading view ng charts.deriv.com. Ayan. Let's say, papalitan natin ng yung chart natin. So, ito, as you can see, this is a chart of volatility 75-1S. So, synthetic indices na chart ito. And this is a 1-day time frame. Pero kung papalitan natin at lower time frame, doon tayo sa medyo, ayan, so ito na lang. Palitan natin ng 15 minutes time frame. Or masyadong maliliit. Ayusin lang natin yung chart natin. Ayan. So this one is a normal candle chart. Ayan. So may makikita kayo. Pababa yung chart na to. Nung tawag natin dito. Yung pabagsak na to. That is a downtrend or bearish. Right? Ayan. Pero kung makikita nyo dito, sa normal candle, meron siya. May mga nagpapakita na bullish candles. Diba? Ayan. Itong mga green na to. Ayan. Pero downtrend po yan. Pero kung papalitan natin ito ng Heikin-Ashi candle, draw lang natin to para makita natin. At least meron tayong reference. Ayan. Ano kaya ang magiging itsura nito? Tingnan natin if marireduce yung noise or mawawala yung mga ibang bullish candles na nagpapakita dyan. Ayan. So ano lang yung ilan lang yung bullish candle or green candle na nagpakita dyan guys. Pag naka-Heikin-Ashi tayo. Isa lang, di ba? Pero lahat is red na siya. So, mas clear, mas filtered kapag ang gamit natin na candle is a Heikin-Ashi candle. So, instead na mag-aalangan tayo na baka yung market is umakyat na or mag-retrace na tinatawag. Pero kung naka-Heikin-Ashi tayo, makikita natin bearish pa rin siya kung tignan. And truly na ang nangyari is bumagsak pa siya and bumaba. Ayan. So the question is, paano naman tayo makakapag-execute ng trade dyan? So i-combine natin yung ating EMA 35. Punta lang tayo sa indicator, then hanapin lang natin dito yung EMA moving average exponential. Then papalitan lang natin ito ng length na 45. So, gawa tayo or gawin natin medyo mas makapal. Yan, para mas kita. Ayan. So, meron na tayong trend direction na moving average na makakatulong sa atin. So, saan ba tayo mag-i-entry dito? So, mag-i-entry tayo, syempre, mag-aantay tayo ng confirmation once na ang candle or yung Heikin-Ashi candle natin is nagkaroon ng shifting from, for example, ito kasi is a consolidation na tinatawag. Kung matatandaan nyo, yung nabanggit ko kanina, yung market na to, yung price nito is moving sideways, di ba? And at the same time,
ang itsura ng Heiken Ashi natin, meron siyang weak both sides. Pero kung i-observe nyo, once na brinake niya dito and nagkaroon ng ganitong itsura ang Heiken Ashi natin, yung solid ang kanyang body, walang weak dito sa taas. Ano nangyari dito sa market? Bumagsak siya. Ayan. So, ang simple na strategy na pwede natin gamitin dito is wait natin na magkaroon ng solid na dalawang Heiken Ashi candle na ganito. And at the same time, dapat confirm na nasa baba siya ng ating EMA 35 kung magsisell tayo. So like for example, nakikita tayo ng ganitong Heiken Ashi candle. Ito ang solid, pangalawang solid. So pwede tayong mag-close dito or mag-entry dito upon closing nitong Heiken Ashi na to. So pag nakakita tayo ng ganyan, pwede tayong mag-sell dito. And our stop loss is dito sa taas. Or the reset na possible na resistance niya dito. And ang target natin at least 1:2. Pero kung scalper tayo, pwede na yung 1:1 natin dito. Ayan. So kung gusto natin makatch yung movement na to, ang ginagawa po natin is pwede tayong mag-trail stop na tinatawag or you can move your stop loss. Like for example, ito yung representation ng stop loss natin. So nandito, 'di ba? Kung gusto natin makuha yung buong movement na to, pwede nating i-move itong stop loss natin towards dito sa EMA 35 natin. So hanggat hindi na break yung EMA 35, malaki ang chance na bumagsak pa ang market. So saan lang siya bumalik? Dito na siya. Pwede na tayong mag-take profit dito or pwede tayong kumurot or mag-partial TP once na nag-change yung candle color din dito. So yun yung pwede natin gawin. So same as with dito. Dahil alam naman natin na ang market na ito is a downtrend na siya or pababa. So ang aantayin natin, sabi ko nga, is a confirmation na pwede na tayong mag-sell. Like for example, ito. Bumagsak ito, na-break niya. So kung gusto natin mag-early entry, antayin natin ma-break ito and antay tayo ng ganitong solid Heiken Ashi, at least 2, then entry tayo upon closing nito. Tama? So, like for example, yan. Nag-close siya. So, we tend to short itong area na to at that price level and ang stop loss natin is dito and targeting at least 1:1 or 1:2. Ayan. So, pwede nyo i-backtest yun. So, same with naman sa bullish. Kung magbabay tayo, ganun lang din naman. Hanap tayo ng possible buy. Entry natin, which is pwede rin dito sa mga areas na yan. Or ito. Pag na-break niya, ayan, like for example, ito. Ito, 15 minutes. Ito guys ha. So, ito is from this one, from a downtrend, nagkaroon ng consolidation or indecision candles na Heiken Ashi, no? Or yung mga Heiken Ashi na may wick, both sides. Pero nagkaroon na siya ng solid dito. So, aantayin natin na ma-break niya itong EMA 35 natin or mag-close above the EMA 35. Then, we will execute a buy entry dito upon closing nito. So, like for example, dito na siya nag-close. Dito tayo nag-buy. And long position tayo dito. Ang stop loss lang natin to be safe, syempre dito sa reset na support. Kung saan nag-bounce yung price, then nag-reject siya paakyat. Targeting 1:1 or hanggang 1:2.
As long as, kung mapapansin nyo, as long as hindi nagko-close yung candlestick body, yung Heiken Ashi dito, sa may moving average 35 natin or EMA 35 natin, malaki pa rin ang chance na umakyat yung market. Ayan. So, tsaka na lang niya brinik once na nandito. Ayan. So, pwede tayo mag-take profit once nandito na. Ayan. So, yun lang naman yung isa sa mga simpleng ginagamit natin na strategy. Pero meron pang other confirmation yan na ituturo natin in advance sa ating community. And also, may mga ituturo pa na tayo once na meron tayong face-to-face meetings sa mga susunod na mga araw. Ayun. So kung may mga questions kayo guys, you can put in your question dito sa chat para masagot natin. And also, meron na tayong, wait lang, mayroon summary ito. Naka-share screen pa ba ako? Yes, coach. Oo. Okay, sige, sige, wait lang. I-reshare ko yung isa. Ayan. Pwede natin malaman, Sir Sergio, yung oversold and overbought area using other indicators din. Pwede rin siyang i-apply sa Heck and Ashi. Pero sometimes, hindi totally nag-work yung tungkol sa RSI. Ang mas mahalaga dyan is doon tayo sa trend. Kung ano yung trend na print niya, kung uptrend lang tayo. Yun yung pinaka-safe natin. So yung oversold and overbought natin, sometimes is tumutuloy pa yan. And nagre-retrace lang paunti, then tutuloy pa rin ang trend. Ang pinaka-technique dyan, na I would suggest, makikita nyo kung babaliktad na yung market, kung sisilipin natin yung higher time frame. Ayan, wait lang. Share ko lang sa inyo. Ito na lang. So, kung sa 4-hour time frame tayo, ayan, as a bonus, kung makikita nyo dito, guys, di ba yung tinuro ko kanina, once na solid, this is a 4-hour ah. Ayan. Merong solid na Heiken Ashi dito and a solid Heiken Ashi to be followed by a breakout or break niya yung EMA 35. Once yung higher time frame is may confirmation po na ganito, malaki ang chance or probability na tinatawag na ang market is bumagsak or pababa ng pababa or nag-shift na siya into a downtrend from uptrend, downtrend na siya. So ang technique dito, papasok naman tayo sa lower time frame using the strategy na kung saan is aantayin naman natin na mag-confirm for a sell entry. Kasi nga alam natin na sa higher time frame is pababa na siya. 'Di ba? Ito 'yun. Saan na 'yun? Layo kasi. Ay ito. Yan yung nilagyan ko ng arrow sa H4. 'Di ba pabagsak sa H4? So ang aatin natin diyan is an opportunity para i-trade naman a selling opportunity dito sa lower time frame. Ayan. So mas better ito, hindi natin kokontrahin. Sabi nga natin, just trade with the trend. So ang downtrend doon sa higher time frame, look for an opportunity sa lower time frame to sell. Ayan, using yung simple confirmation natin na yun. So you can backtest din naman and forward test or what we call, ayan. So yung mga nakakaalam dyan, that is our top-down analysis. Ayan. So sa mga beginner, yung tawag po doon is a top-down analysis from a higher time frame down to a lower time frame. Alamin natin kung anong gagawin na ng or anong ginagawa ng higher time frame para alam natin kung ano ang execution natin sa lower time frame. Ayan.
Okay? So, simple lang naman yon na strategy na pwede nating sundan. Pero may pinaka-importante tayong dapat malaman. Ayan. For us beginners, ang mga beginners sa trading, ito yung common mistakes kasi natin. So una is pumapasok tayo without confirmation. So yung kaninang tinuro natin na strategy, yun ang dapat antayin natin before we entry. Number two, another thing is against the trend. So chinek natin yung trend, pa-downtrend, pero dahil makulit tayo at matigas ang ulo, ang ginawa natin is nag-buy tayo. Instead of waiting for the opportunity and confirmation para makapag-sell tayo ulit. Pangatlo, tinanggal niya yung stop loss niya kasi ayaw niyang masaktan or ayaw niyang ma-hit yung stop loss niya, in-adjust niya or tinanggal niya yung kanyang stop loss. Ang nangyari doon, imbis na mas maliit yung kanyang talo, mas lumaki pa and worst case, na-liquidate pa. Another thing is over-leveraging or ito yung nilalakihan or over lot size na hindi na siya tugma doon sa capital. And number five, fifth is the revenge trade. Dahil nga natalo siya, gusto niya ulit na kabawi. Agad-agad. So, ginawa niya itong over-leveraging. Ang ginawa, nag-trade kahit emotional pa siya. And number six is hindi niya gino-journal or tinitake note yung kanyang trade. So, mistakes is common naman yan and it's part of the journey. Ganun din naman ako, ganun din naman kami noon. Pero, yung pag-repeat mo sa iyong mistake, optional na yon. So, we have an option to correct that one. Ayan. So, may mali na kung patuloy tayong nagkakamali. Tama. Pero kung we tend to correct that one, ayun yung maayos na way. Ayan. So, and always remember na, for example, natalo tayo sa setup natin. Saan ba tayo nagkamali? Meron tayong stop loss at take profit na nilagay, di ba? Pero ang na-hit is stop loss. So, huwag tayong mawalan ng hope and chance kasi meron pa rin naman opportunity sa market. So, babawi ulit tayo. Ang mahalaga is safe pa rin yung capital natin and pwede pa tayo makapag-continue to trade. Ayan. So, dito, as our mindset of execution sa community natin, ang ginagawa natin or tinuturo po natin is we have to plan our trade. So meron tayong trading plan and we have to wait, mag-antay, and we have to wait for those confirmations before tayo mag-execute. Then next is on the execution, doon na tayo maglalagay ng ating risk management. Alam natin yung stop loss natin, level, and our take profit level or the risk reward ratio natin. And after that, kung ano yung resulta ng trade natin na yon, we have to review it. Nung nanalo yung trade natin, ayan, babalikan natin. Bakit ba nanalo tayo? Tama pala yung analysis ko and tama yung confirmation ko. Kung natalo naman tayo, alamin natin, it's either kulang yung confirmation or ranging pala yung market. Napaaga lang ako ng entry. Ayan. So from there, mas mag-i-improve tayo. So, our strategy is useless, sabi niya dito, if the trader cannot follow the rules. Ayan. Agree ba kayo dyan? Kahit may strategy tayo na sobrang dali, pero kung wala naman tayong rules or hindi natin sinusunod yung rules natin, hindi tayo nag-aantay ng confirmation, and ano nangyari doon is biglang overconfidence na tayo or confident na tayo. Wala rin, di ba? Ang dali nga ng strategy. Effective yung strategy natin.
Pero ang ginawa natin, nag-overtrade tayo. Eh, wala pa rin. So, ang gagawin natin, syempre, first is wait for the confirmation. Discipline first over your emotion. We have to structure our trading over chaos. So, dito, consistency ang kailangan, hindi yung intensity and aggressiveness. And risk control over the reward. And syempre, nandito tayo just to improve and continuous yung improvement natin. So, tuloy-tuloy yung pag-aaral natin. Kaya nga nakalagay po dito na kailangan nire-review natin yung trade natin. Ano ba yung effective? Bakit ka nanalo? Eh di yun yung i-improve natin and tutukan. Ano, kung saan tayo nagkamali, yun yung i-correct natin. Di ba? So, before we enter the trade, ayan, meron tayong tip dito as checklist. Ayan. So, you can take a screenshot dito. So, unang ginagawa natin is, ano ba ang direction or the trend direction? Is it uptrend, downtrend, or sideways? So, sabi natin, dapat may clear na trend muna bago tayo pumasok. So, next is, pag alam na natin yung trend, if downtrend, mag-aantay naman tayo for the Heikin Ashi confirmation. Kung may nag-print ba or may solid ba na Heikin Ashi or an impulsive na candle, so doon tayo possible na pumasok. And pwede rin nating tanungin, is my entry too late? Yan. Kung too late na, syempre, di na tayo mag-chase. Wala na nga siya, di ba? Hahabulin mo pa ba? Sino ba yung ganun ang ugali dito? Wala na nga eh, hinahabulin mo pa ba? Hayaan mo na lang, di ba? Pero may kilala ako eh, hinahabol yung, ano ba yung hinahabol? Nahabol yung trade eh. Ayan. Siguro may tumatawa dyan or naka-smile dyan. Ouch, ang sakit. Sorry na po. Ayan. How about Si the Lloyd, stop loss? Maglalagay ba ako ng stop loss? Saan ko ba ilalagay ang stop loss ko? Sabi ni sa'yo nung nakaraan, lagi na lang na-stop loss ako. Na-stop loss daw muna siya bago pumunta sa kanyang target na take profit. Ayan. So, may mga kailangan natin ayusin doon kung saan ba tayo magpi-place dapat ng may stop loss natin and our target take profit. Baka sobra naman yung take profit natin. Nasa 1:5 na. Diba? Sobrang layo naman. So, dapat at least doon lang muna tayo sa realistic na target. Kasi every time naman is may opportunity dyan. So, yung risk ba is acceptable? Baka naman ang nire-risk natin is 50% or 100% of our capital. Ayan. Or ano ba yung emotion natin? Are we emotional nung nag-place tayo ng trade? Kinakabahan ba tayo? Or confident naman tayo? Ayan. So the risk management, I will give some tip dito. Like for example, sa isang araw, sasama mo sa trading rules mo, kung may $100 capital ka, let's say, ang target mo lang is 5%. Ang kailangan mong i-risk or ipatalo sa isang araw. So 5% of 100 is $5, di ba? And regardless kung mas malaki ang capital ninyo. So kung ang target mo is 5% lang or $5 lang ang ipatalo mo sa isang araw, tatanungin mo muna ang sarili mo naman sa trading plan mo kung ilan ba ang trades na kailangan kong pasukin na target sa isang araw. So kung ang target mo lang na pasukin na trade sa isang araw is 5, ibig sabihin, ang pinapatalo mo lang dapat every trade position is $1 lang, di ba? And ang target mo, like for example, sa 5 na trade position mo, isang nanalo is 3 out of 5. Ibig sabihin, profitable ka pa rin. Kasi nga, nanalo ka naman ng 3 beses, pero ang take profit mo naman, what if, umabot ng 1:2. So, na-compensate pa rin niya yung talo natin. Pero worst case naman, medyo minalas-malas tayo, 5 yung natalo. At least, 5% lang yung nawala sa capital natin. May natitira pa na 95 na pwede nating ilaro.
Unlike kung ni-risk natin ng 100% yung $100, eh di kinabukasan wala na. Anong gagawin ulit? Pag wala ng capital, gagawin is Deposit. yun, magde-deposit ulit. And paulit-ulit lang na mangyayari yun kung wala tayong risk management. So, you have to check, confirm, and trade with confidence. And great trades starts before you click the buy and sell. Ibig sabihin, pinaplano mo muna, you have your trade plan, your trade rules, bago mo i-click yung buy and sell. Kasi napakadali lang naman mag-click ng buy and sell, di ba guys? Isang click lang, one click, buy. One click, sell. Two click, three click, 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 click. Yan. Pinuno na ng trade, no? Ang dali lang pindutin, di ba? Pero, always remember that before we click, dapat, sine-check muna natin. Ayan. Sabi ni Sir Vlad, think before you click. Ayan. So, plan ahead muna, confirm the setup, manage the risk. We have to control our emotion. Don't be too excited to enter your trade. Ayan. It makes sense. Makes sense ba, guys? Yung checklist natin na to, can you type in yes sa chat? Yan. Yes, 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 yes. Okay. So, as a trading journal reminder, ito, every trade must be documented. Kaya natin i-document natin your entry, what is your reason, ano yung risk, yung result, yung emotion, and ano ba yung natutunan natin with that trade. So, napakahalaga yung journal dahil ang journal ang nagpapakita kung ano ba yung mga pwede nating i-improve at pwede nating iwasan. Kasi visible sa atin or may nakikita tayong nakasulat or namomonitor natin siya. Kasi kung iniisip lang natin, wala yon. So, mas mahalaga nakadocument and naisulat natin. Ayun, key takeaways na pala. So, for this, tawag nito, session, this, these are our takeaways. So, the EMA 35, we use that one using in determining the trend direction. Yung Heiken Ashi is ginagamit natin siya as sa momentum and confirm before you enter and always yung risk management. So always remember discipline first over your emotion. Ayan. So, but before we end, may mga tanong pa kayo dyan. Pero I have a simple surprise muna sa inyo. Ayan. So kanina is na-discuss natin yung tungkol sa strategy na EMA and the Heiken Ashi. So, sino sa inyo ang gusto ng bonus? Ayan. Can you type in bonus, guys, sa chat? Yan. Bonus, 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 bonus. Okay. So, we created an ebook which is ito, yung detailed na fundamentals, ano ba yung Heiken Ashi, paano ba siya i-identify, kung bullish or bearish, paano ba yung proper usage ng EMA. Ayan, so na-explain po dyan sa ebook na to. So this will be 100% free sa lahat ng mga nag-attend and nag-participate ngayong gabi dito sa atin. Ayan. So paano niyo ba makukuha ito? Ayan. Nandiyan yung mga simple strategy na you can apply immediately. Ayan. Nandito si Sir Ramil. Ayan yung siya yung isa sa mga patunay. Dito ba Sir Ramil? Ayan. How effective and paano ba siya nagpa-profit using that simple strategy lang, di ba? Ayan, yes po, sabi niya. So, simple lang naman ang gagawin nyo, guys. Dahil naka-follow na kayo kahapon dun sa ating page, ang gagawin nyo lang, pupunta kayo ulit sa page or scan nyo lang to. Then, gawin nyo yung parang ginawa ni Sir Ian dito. And, pag nasa page na kayo, using your phone, dito sa A-Traders page, pindutin nyo lang itong 100% recommend or reviews.
So maglalagay lang kayo doon ng suggestion nyo, anong natutunan nyo today. Ayan. And ano ba yung realization nyo na gagawin ninyo and i-apply nyo sa inyong trade. Ayan. So click nyo lang to. Itong dito sa 100% recommend na nakalagay or ma-open nyo tong reviews na to. Meron na kayo dyan, magta-type kayo ng inyong natutunan, experience, ano ba yung takeaways ninyo ngayong gabi. Then, after that, ituturo ko na kung paano nyo makukuha na yung ebook na yon for free. Ayan, okay ba yun guys? Sundan nyo ba? Open nyo lang tong page na to using your phone. May makikita kayo dito sa page, education, 100% recommend na nakalagay. Maglalagay lang kayo dyan ng inyong reviews or feedbacks. Pwede din. Ayan, let me check. Yun yung mga nakapag-input doon. Ayan, dahil after this one, meron pang tayong gagawin and a surprise for everyone. Baka meron daw pa prize si Sir Shan. Ayan, execute lang natin. Di naman importante kung gaano ko kahaba. Nasa sa inyo kung anong ilagay nyo dyan, guys. Ayan. Then chat lang kayo dito once you're done. Ayan, done, 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 done. Ayan, nakita ko na si Sir Bonmar. Ayan. Kung drop na kayo ng reviews nyo before, okay na yon guys. Hindi na kailangan ulitin pa. One time lang kasi yan. Okay na yan. And just make it public para makita ko and ma-review ng team. Kasi hindi ko nakikita yung iba eh. Sir Israel, dito po sa page. Wait lang, idadrop ko po yung page. I-drop nyo lang yung review. Then, bibigyan ko kayo ng bibigay natin yung copy ng secret to Heken Ashi trading natin. Wait lang. I-try ko po yung link. I send ko yung link ng page. Ayan. While preparing din, ayan. Sir Sean, pa-prepare po ako din ng names ng mga nandito po sa webinar natin for our raffle. Ayan. So may mananalo ulit po ngayon ng cash prize. And aside from that, eto, yung bonus natin na ibibigay sa mga nag-reviews. Ayan. Dito lang po sa my page. Then reviews. Wait lang. So type nyo lang po dito. Wait lang. Nakasundan ba ng iba? Ayan. So dito po sa page or sa phone ninyo, makikita nyo agad once na nandito po kayo sa e-traders na page natin. I-click nyo lang yung reviews. Ayan, magta-type na po kayo dito. Ayan, so makikita nyo dyan. Ayan, sila Sir Ram, Sir Jazar, sila Ma'am Shim, Ma'am Glory Mabin. Ayan, andyan yung mga natutunan nila. Yan, tol. Ayan. So, kung hindi nyo man ma-execute, yung mga iba is nahihirapang mag-execute, pwede kayong magpa-guide kay Sir Shan. And we will give you enough time then. Siguro mga 3 minutes. And once you're done, stop muna natin.